Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli, ako si Emmanuel O. Alejandre. Ito ang aking daily devotion ngayong October 23. And for today, ating pag-uusapan kung ano ang kahulugan ng pakikipag-isa kay Kristo. Now, this relates to the topic of union with Christ, wherein makikita natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Nagsasabing, "But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit." Ibig sabihin po nito, we as Christ's believers have a spiritual and covenantal union with Jesus. Yung union, nagagamit yan sa salita when it comes to marriage, no? While this is also a relationship similar to marriage, wherein kung saan we are counted as one with Jesus. So, through which all blessings of salvation flow. So, by faith and spirit, we are in Christ. Christ is in us. Ibig sabihin po nito, yung life, yung death, yung resurrection, at yung glory ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa sa atin din. We share that with Jesus Christ. And that also is the reason of why we receive justification, adoption, sanctification, and glorification. So, ano nga ba yung meaning kapag tayo'y nakikiisa kay Kristo? Unang-una, we died, were buried, and were raised with Christ. Ibig sabihin po nito, since we are in union with Christ, nung si Kristo ay namatay sa krus, namatay din tayo sa krus. Nung si Kristo ay nailibing din tayo. At nung si Kristo ay nabuhay, tayo'y nabuhay muli. At dahil po dyan, kung ano man yung natatanggap ng Panginoon, we also receive it as well. And aside from that, lahat ng binibigay ng Panginoon sa atin na blessing, tayo yun dapat na tumatanggap. We are recipients, for we are one with Christ. And we are eternally loved and secure in Christ. Kahit ano pa yung mangyari, no? We are eternally loved. Mahal daw tayo ng ating Panginoon. Kahit gaano pa katagal yung panahon na lumipas. And we are secure in Him. Dahil nga si Kristo ay nasa atin at tayo na kay Kristo, hindi yun magbabago. So praise God for your eternal peace and security. Kasi, may mga times na yung ating relationship dito sa mundo, lalong-lalo na kahit sa mga taong malapit sa atin, it is in risk of being damaged o kaya being permanently lost. Say for example, no, may mga taong nagkakaroon ng divorce. May mga taong nahihiwalay sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid, sa kanilang pamilya. Pero we should be thankful. Pero kasi yung relasyon natin kay God, kay Jesus Christ, hindi yan mawawala. It will always be there. So we will have eternal peace and security with that. And aside from that, we should prepare to be identified with Christ at all times. Dahil nga tayo ay iisa kay Kristo, nabuhay tayo, kasabay ng pagkabuhay ni Kristo, namatay tayo, kasabay ng pagkamatay ni Kristo. Therefore, yung identity dapat natin na kay Kristo rin. Hindi po dapat natin yung tinatago. Ano yun? Natanggap natin yung blessings sa pagiging isa kay Kristo, pero hindi man lang natin masabi na iisa tayo kay Kristo. No. Para po sa lahat ng mga believers, we are one with Christ. So we should be open about being one with Christ. So we should also pray for more of God's blessings and to become a faithful steward. And becoming a faithful steward is one of the steps as to identifying with Christ. No? If you are truly a faithful steward, papaalam mo sa mga tao na ikaw ay isa kay Kristo. At gagawin mo rin kung ano yung nakakalugod sa pangalan niya. Kung ikaw nga ay isa kay Kristo, gagawa ka ba ng masama? Hindi. Natural lamang that we should excel. Para kapag sinabi natin na we are one with Christ, ay oo nga, nakikita ko. He is one with Christ. Nakikita ko nga. Yun dapat yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid natin. That is the right way. Yun naman po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.